mga kapatid na ating Panginoon. Kung kayo po ay nagba ng mga sulatan ay pinaka-verse ay natatagpuan po sa aklat po ng Pahayag po. Pahayag po yung Dito po sa ayat sa 20 hanggang bago po ito pagkakaroon sa mga makita rin dahil grabe ay pagkakatapos ito ay nakita ko ang isang malaking tulong kasi at ako po doon maglaho ang lupa tayo at ang kanyang harapan. At hindi na makita pang muli. Nakita ko nakatayo ng trono ang mga namatay. Maging makita at hama. Mabuksan ang mga aklat. At pinuksan ang isa pang aklat ang kalaan ng buhay. Pinagulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa. Patay na sisigaw sa aklat. Ginawa ng bagat ang mga patay na roon, ginawa pinapamatayan ng daigdig ng mga patay at ang mga patay na nagawa kanila. Ginagulan ng lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay pinakapuli sa lawang ng kamatayan at ang daigdig ng patay, ang lawa ng apoy, ang pangalawang kamatayan. Ang sinumang hindi nakasulat sa pangalan sa aklat ng buhay ay tumapon sa lawa ng apoy. Praise God. Dito po sa salita ng Panginoon ay magiging bahagi ng mga makikimala na gawin tayo ng kapansalan. Una, ang paglipat ng lahat ng bagay. Bakit po natin ito? Sa Pagkakalala po yan. Pangalawa, ang pagharap sa huluman ng lahat ng tao. Pangatlo, ang dalawang aklat na napakahalaga na doon nakapitiyakan. Pangapat, ang pagtatapon sa lawang apoy ng abi. Panglima, ang final destinasyon ng mga tao na wala sa aklat ng buhay ang kanilang mahalan. So yung limang bagay na yung mga kapatid ang ibigyan po natin ng ipasay sa umaga ito. So sa ating panahon, sa ating kapanahonan ngayon ay nakikita natin kung saan na po ay mayroong malaking pagbabago sa pagkakanaan ng ating panahon. At mula nang pumasok ang pandemya hanggang sa panahon natin ngayon ay malaki na ang iba-ibang mga pangyayari na gaganap sa ating panahon. Na kung saan ay magpapatunay na talagang ang lahat sa mundo ay kultural na. Amen.
Bigyan natin ng emphasize ang paglipas ng lahat ng bagay. Pag sinabi sa verse 11, ay makikita po natin doon ang sinabi ni David at ito ay narinig niya sa isang angel na nagsasalita. Sabi po nito, pagkatapos ito, nakita ko ang isang malaking tulong puti at nakaupo doon at naglango na ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang hindi. So, dito po ay noon pa lang ay pinakita na ng Diyos. Ano po una kay David na nagsasabi na ang lupa at langit na pinipirahan natin ito ay lilipat po talaga. Yan po, ano po. At sa banal na kasulatan, hindi isang talata lamang ang nagpapatunay na ang mga bagay ay sa panahon natin ito o sa mundo ito ay temporary lang. Na papatunay din ng ibang mga talata sa Biblia na kung saan ay noon pa ay sinabi na ang lahat ng bagay sa mundo ito ay lilipat. Katulad ng sinabi nga sa aklat ng Panginoon Yesus, sa aklat ng Matthew chapter 24, verse 25. At sinabi ng Panginoon nung kausap niya ang mga lagad, ay sinabi ng ganito, lilipat ang langit at ang lupa. Ngunit ang isa sa pinakamaliit na kulit na palitan ito ay hindi lilipat. Ibig sabihin po, sa panahon pa lang ni Jesus Christ, ay mayroon ang paniwatig doon. Sinabi ang ating Panginoon na yung langit, itong lupa, ay lilipat. So, kung sa panahon natin ngayon, sa oras sa panahon natin ngayon, parang ang tagal naman, ano? Pero kung titingnan natin, marami ng mga tao talaga na kung saan ay lumipas na, yung sa mga ninuno natin, namatay na, at makikita natin parang wala namang pangyayari, nandito pa rin yung sinasabing gamit na nandito pa rin yung sinasabing lupa. Kung kayo naman, ang panahon ng Diyos ay hindi katulad ng panahon ng tao. Amen? Ang panahon ng tao ay napakahaba para sa Kanya. Kaya kumpara natin sa panahon ng ating Panginoon. Mula na sabihin ng Panginoon, ang mga bagay dito, sa paglipas ng lahat ng mga bagay sa mundo ito, ay sa kanya yun ay napakadali lang. Kasi nga, ang mga kasulatan din na nagsasabi, mga kapatid, sa aklat ng Pedro, na 1,000 taon sa atin ay dapat ang isang araw lang sa Diyos. So, ang ibig sabihin, pag nagdaw tayo ng ating panahon, sa isang araw pa lang sa Diyos, sa 1,000 taon natin, ang ibig sabihin, hindi tayo aabot pa lang doon. Ano? Kaya, ang amagas lang ng pagtatapos ng mundo at ng mga bagay nito ay ang mga inabot ng muling relasyon. So, ibig sabihin po, ipinapaunawa lang sa atin na tayo pong mga mananampalataya, tayo mga Kristiyano, ay talagang hindi tayo dapat magpakalipende sa mga bagay na nakamundo. Amen! Sapagkat sinabi po ng walang kasulatan, lahat ng ito po ay maglalaho. Pero alam po ninyo, mapalad tayo mga kapatid, mapalad ka kapag ikaw ay isa sa mga tao, sa mga anak ng Diyos, naging anak ng Diyos, na talagang mayroong buhay na kaunaya ng Diyos. Bakit? Kasi ito po, na pangako niya sa atin ay mararanasan natin. Ano po? Pero ito hindi mararanasan ng mga tao, kung saan nga po ay ano po, hindi talaga nagtiwala sa Diyos. Inulit mo na sa aklat ng Pahayag, chapter 21, verse 1, na nagpapatunay na kung saan uling maglalaho. Pinatutunayan ng banal na kasulatan, ito talaga mga kapatid. Binasa natin sa verse 1 ng chapter 21 ng Pahayag, ito sabi, at pagkatapos nito, ay nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit, wala na ang lupa, wala na rin ang dagat. So, ibig sabihin, yung dagat na
Yang lalamunan na yan, lahat ng ito ay talagang napakalimutan. Ano ba yung langit na sinatutukoy ngayon? O pag tumingin na tayo sa langit, mga kapatid, makikita natin na kulay blue. Ang langit at tinutukoy dito ay mga lugar na nalalagyan ng araw, buwan, bituin, ulap. Kaya nga ito tinatawag ng ulap ay third heaven. Ano po? At ang buwan, araw, bituin ay tinatawag na second heaven. Ang third heaven ay hindi na natatanaw ng ating panahon. At ang third heaven, sa ayon sa pag-aaral ng English dispensation, ay ang lugar ng Diyos. Kahit telescope, na pinakamalakas ang telescope ay hindi natin makatanaw. So gayon pa mga kapatid, ay makita po natin na pinatutunayan ng banal na kahulatan na itong bagay na sa mundo ay temporary na, maglalaki. At ngayon ang pag-aaral doon sa aklat ng Pedro, chapter 3, 2 Peter, ulitin ko yung mga talatang ito sa bawat isa atin na dati ito ay na sabi ko na ay muli natin ulitin. Sa 2 Peter, chapter 3, verse 10. Makikita natin dyan ang mga katuruan ng si Pedro mismo na sabi. Chapter 3, verse 10. Ang sabi dito ay ganito. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang araw. Yung pagbabalik niya, sa araw na yon, ang kalangitan ay biglang mawawala. So ano po? Kasabay ng isang malakas na ugong, sabi ng banal na kasulatan sa ibang salin, ay yung nakakapanglabo na ugong. Hindi natin alam kung saan gagawin yan. At ang sabi dito, ay matutupok ang araw at buwan ng mga bituin. Ano po? Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na rito ay mawawala. Sa ibang salita ay mapaparang. Sa ibang salita ay makakatag. Ibig sabihin po, mga kapatid, ay talagang mawawala. Pinatunayan. Ngayon ay ang pinakamungkahin dito sa atin, ang ating kapatid na sa Joel sa verse 11, at dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, ay lumumay kayo ng may kabanalan sa kapunirong maging nakagod. Ano, inulit natin ang pangungusap na ito sa mga kapatid sa Panginoon. Mga kapatid, ano po, sikapin natin maging mga Diyos. Lamang ganito din lamang po ang mangyayari. Ganito din lamang naman, ahantong ang lahat ng bagay, mas mabuting umaasa ayos ang Diyos. Kaya po rin si Abraham po ay hindi siya nagtayo ng mga magagandang dito. At sabi na ba na ng kasulatan, matanong ni Abraham ang isang bayan na itinatag ng Diyos para sa mga nahantunan ng mga tawang banal. Yun, nakita niya. Alam ko nung nakita ni Abraham po yun, doon po talaga siya napakapupok ng kanyang buhay. Hindi sa mga bagay na nasa mundo. Kung kaya mga kapatid sa Panginoon, yung mga meron tayo sa buhay na ito ay pahiram lang sa ating mundo. Pero ang napakaganda mga kapatid sa Panginoon, ay wag meron tayo sa mundo ito, gamitin natin sa katulihan ng Panginoon. Yan ang pinakamaganda. Kasi, ang lahat ng mga bagay nito, kaya nyo ng Panginoon na mayroon ka, tapos naging Kristiyano ka, magamit sa kawalan ng Diyos. Ito po yung napakaganda. At ang last verse na nagpapatuloy pa, sabi nito sa 2 Peter, chapter 3, verse 7 naman, ay ganito. Praise God. So, ganun po man mapapit ka para sa atin ng Panginoon. Ano ho? Tingnan natin ho. Sa pamamagitan, pinagsalita
O salita niyo ay nananatili ang mga langit at ang lupa. Alam po niyo mga kapatid, ngayon, unawain natin, sa pamamagitan ng salitang iyon ay nananatili pa rin ang langit at lupa. Ibig sabihin yung salita hanggang nandun pa. Hindi man pa ng Diyos manatili ka, manatili ka. Pero, pag sinalita ng Lord na magkano ka na, maglalaro na talaga. Tingnan natin, lahat ng bagay na sa mundo ito, nakikita natin ito ay nagsimula sa salita. Galing ito sa wala. Amen. Kung pagkakaroon natin ng panayang ay namlikay ng ang lubad ng Panginoon Diyos, ay salita lang talaga niya ginamit. Ano po? At sabi dito, mananatili ito hanggang andun pa yung pisa ng salita ng Diyos. Pero pag dumating yung panahon, sinabi ng Lord, maglaro ka, maglaro na. Ano po? Sabi dito, ang pinaka-purpose ko naman ay kung bakit na manatili sabi dito, upang tukuin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa mga kasama. So, yun nga po yung dahilan. Kaya, ito mga kapatid, ito po, kung bakit ang mundo, ang daigdig, hindi mo nagtatato, bakit nangyayari ito, bakit ganito na yung sitwasyon, talagang ano po tayo ito sa mga tayo ng Diyos ay malapit na. Ano, napakalapit na. At itong mga bagay na nakikita natin, naranasan ngayon, ay unti-unti nagsasabi sa mundo ang reason kung bakit ay ito. Alam po ninyo, magsasabi sa mundo, ano mo, kawala sa ating daigdig, masisira ito, magsusunog ito, ang pinaka-full, dahilan, lamang po kung bakit nagkaganon dahil sa isang sama ng ako sa mundo. Kaya, hindi po pinag-aralan ng salita ng Lord, dahil niya ng Panginoon Jesus, talo ko yung panahon ni Noe, yung panahon ni Noe, gano'n din yung nangyari. Paano ng tao, gano'n din yung panahon. Yung panahon ni gano'n din. Kung ano yung panahon ni Jesus Christ. At yun na yung panahon ni Jesus Christ, sa pagbabalik niya, ito na yun. Ano po? Kaya nga, mga kapatid sa Panginoon, tayo na may pananalig sa Panginoon, mas lalong tayong magsumikat. Amen. Kaya sinabi, magkita si Daniel ay ito, ang mga tao sa panahon na yun, ang banal ay magpapakabanatan. Yung malapit na yung age. Kasi yung talagang may puso mga Diyos magpapakabanatan na talaga yan. Yung mabuti, magpapakabuti ba? So, balik, pag ang puso sa Diyos masama, ang sabi doon, dahil magpapakasama ang nagano. Magkakaroon talaga ng separation. Yung masama, talaga masama. Yung mabuti, talaga mabuti yan. Yung banal, talagang banal yan. Kahit walang Diyos. Yung banal, pwede masama. Hindi. Kailangan mo mag-decide, kapatid, kung ikaw ay mga Diyos ka dapat. Kasi, pagka dumating ang panahon, ang sitwasyon ng buhay ay parang kalawahan, pwede ka sa Diyos, pwede ka sa masama, mga kapatid. Yun po ay nakakahulog na bagay sa bilang Diyos. At sinasabi na po yung kapilatan, sa aklat ng Pedro ay nagsasabi, walang tubig na pumapalo sa isang balon. Walang dalawang naso ng tubig na pumapalo sa isang balon. Yung tubig na alat, ang tubig na masama. No, hindi sabihin, hindi tubig na masama, hindi sabihin na mabuti. Magaling pa sa isang, sunod ko lang. Mapapakita lang, bilang mga anak ng Diyos, lahat ang bibig mo natin ng pagkakas. Amen! Yan ang pinapaalala sa atin ng Panginoon. Pangalaman,
doon sa ating limang punto, makita natin ay ang pagharap sa hukuman ng lahat ng tao. At yun natin doon sa Pahayag, verse 12. Ano po? 20 verse 12. Na kung saan ay sinabi din doon na haharap sa hukuman ng lahat ng tao. Ano ito? Ayun. Nakita ko kayo sa harap ng trono ang mga namatay. Maging dakila, tama. Wala doon talaga pinili. Siguro kung tatanong kayo, siguro baka pinaiwan ang pinalitan. Ngayon pa siguro kung hindi makaharap, mga kapatid. Wala ang sentence talaga. Lahat ay naging buhayin ka ng mga. Heaven part of good, ano, ay bubuhayin. At pagkatapos, sila ay naharap sa hukuman ng makapangyarihang Diyos at pagkatapos ay upang sinabunan, disisin ko kaya si ay hukuman. Sabi ito, naging dakila o hama. At sabi ito, nabuksan ang mga aklat. Ano po? Pero kasi muna natin, bigyan natin ng ito sa yung pagharap sa hukuman ng lahat ng tao. Mga kapatibakan, makita mo one day, ay aharap tayo sa hukuman ng Panginoon. Isa, sa pagharap sa hukuman ng Panginoon, napakaganda na talagang handa po tayo. Humarap tayo sa Panginoon. So, sabi po ito, kaya kailangan talagang natin tayo na kamera ito, lalo mga po sa pagharap sa Diyos. Kung makita natin sabi nito, ay yung pagharap natin, ano ba yung dapat? Ano doon? Dapat natin isulit. Ano ba dapat? Na kumbaga ay upang hindi tayo makaharap doon sa hukuman na yun. Upang tayo ay makaisahan. Kung makita natin ito, yung lahat ng mga tao dito, namumulat, sila po ay at papasyam po na kung saan ay usapin doon sa lawag na apoy. Ano po? Kung marami na sabi, yung mga nagpapataya ba, narito pa? O naman yung mga nagpapataya ko doon, na nakatayo pa. So, hindi ko, ito natin, nakalit sa pag-aaral ay walang mga iskalo dito yung mga kanito. Ito po ay yung kaya judgment na nauulang po sa mga tao, walang relasyon sa Panginoon. Matapos sa ito, at nabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang batang aklat, ang aklat ng buhay na buhay. Ginatulan ang napatay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa aklat sa aklat. Tingnan natin yung pangatlong ito ay ang dalawang aklat na napakahalaga na doon ay manakala ang iyong pangalan. May dalawang aking aklat sa Biblia na kung saan na po ay mabakita natin dito sa kaliwanag at sa sinabi ni David na mayroong dalawang aking aklat. Una yung aklat ng buhay, pangalawa po ay aklat ng maalaan ng ating mga buhay. So, napaka-importante na ang ating pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay. Amen. So, siguro tayo, mga nagtatanong po sa sarili natin, ano kaya? Ang pangalan ko kaya ay nakatala sa aklat ng buhay? So, yung pinakahalagang kita mo sa iyong sarili na talagang nakatala sa aklat ng buhay. O tayo? Kailangan po ay talagang bilang natin sa mga Jesus, bilang personal na tagapagligtas,
tinanggap bilang Panginoon, kundi ating pong ipakita, ating pong gawin noong pinagagawa ng Lord bilang mga anak ng Diyos. Hindi sa kapag kasi yung tumanggap halimbawa, yung pastor ay pinag-pray sa kapatid, tapos tanong sa Panginoon, at katapos tumanggap yan, ay sito balikin na. Ano mo? At inisip mo lang sa sarili na, lipat na ako, kasi tumanggap na sa Panginoon. At tumanggap ako na ng pastor. Yung po ay sinusundan po ang ating mga ginagawa. Amen. So kaya, makita natin ito na kung saan nga po ay nakatalaga pa yung ating pangalan sa aklat ng buhay at sigurado ang ating ginagawa ay maayon sa kalugan ng ating Panginoon. Hindi po ito, kaya makita natin na mayroon pala po ng mga aklat. Kaya nga po mga kapatid sa Panginoon, maaaring sinasabi nyo, ito po yung madalas na napansin ko at ayaw po magalita. Meron po mga ilang kapila na. Pag natin kasi pastor, ay makakita ko ng patalo-talo mo. Halimbawa, patalo, nakukuling. Ayun, mga dito sa loob naman, meron namin na kapatid. Iniisip ko sa aking sarili, bakit sila matatakot sa akin? Eh, tao na naman ako. Hindi naman ako Diyos para magsusulit sila sa akin. Amen. Naisip ko na kahit makita ko pa kayo na ang ginagawa ay hindi ka lang maglutod sa Diyos, pero hindi ka lang kayo pag-alaman, bilang pagmamahal sa inyo. Amen. Pero, magmatakot tayo sa Diyos. Amen. Kasi, kung ipagpapatuloy natin yun, ang ibig sabihin ay yung buhay po natin ay kaya hindi nakakalimutan sa Diyos. Kapag dumating ang araw, paralan mo, ginagawa mo patingin, ginagawa mo sa nakigin, at hindi nakikita ng tao ay maging sa Diyos ay malilihin kung magkakamalihin tayo ng mga kapatid. Kasi sabi na pala ng sinatan sa Diyos, itong din ay iwanan pa rin. Kaya kitang pa rin. Kita pa rin. Amen. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ang mga pakalaga ay hindi totoo tayo sa Panginoon. Amen. Ano totoo? Kasi yung nasa pagiging totoo sa Panginoon, yan ang isusunod natin sa Diyos. Hindi ka na mga kapatid, ano po? Kaya, ayan, marami po mga gano'n ito. At sabi ko nga, mahal mo ang takot dito, hindi ka. Naging doon na sa ibang mga, ano po, mga religious, doon, mga saan. Ako sila po mga religious nila. Ano, na ginagawa ko lang, panihin, yung mga bagay na hindi ka pagkata. So, matakot po kami sa Diyos. Pagkakat sa Diyos po, din po talaga tayo ng pagkakas. Ang apat po, ay ang pagkakakon, dalawang apoy, yung amabi. Kaya po ninyo mga kapatid sa Panginoon, hindi lang po yung mga masasama ang tatapon po sa dalawang apoy. At nakusaan na po, mga kapatid ay marami po ito na may tatong sa dalawang apoy. Ano po? At sabi po ito sa verse 14. At dito po makita natin, sabi po dito, death and the grave are thrown into the lake of fire. Ano po? So ito po na kamatayan at kung mga namatay po ay makusan na po ay yun ang lake of fire. Sabi dito, the God, judgment and unbelief. The lake of fire is not yesterday or ultimate destination of every work. As Satan
ano po, kahit natin yung magtatapon doon ay si Satanas, yung halimaw, alam mo yung may pagkakayos na natin. Kapag, inanap po natin, sino ba yung si Satan? Sino ba yung halimaw? Sino ba yung pagkakayos? Sino ba yung halimonyo? Sino ba yung kamatayan? Sino ba yung, yung break, yung pilinan? Kapag sa Panginoon, sila po ay magkakaano mula kay Satan. Ito po si Satan, sila po yung pinaka-author ng kamamahan. At pagkatapos po, ito po yung pinatawag na din, ano po, yung halimaw, yung gabi, ay yung saan po mga kapatid, ito po halimaw na sinasabi sa mga lang, sila, pagkakala namin ito, na kung matay na naman, ang tao ay ano po? At ito po ay mga magkakaroon. Sila po ay makakapangyarihan ng kakulan. At lahat po ito ay itatapon sa lawang apoy. Sabi po ito, at sila po ay makakasama-sama doon sila sa apoy. At sila sa lahat, at sabi ko po ito ay in order for you are not recorded in the book of life because they did not praise their faith in Jesus Christ. Hindi na alam po, kasabay po noon, yung mga pinako noon, yung mga sinabi natin ay kasama po yung mga tao. Sabi po dito ay sila po ay hindi tumanggap sa Panginoon Kristo. Ano po? At lahat ng mga pangalan ay hindi nakasulat sa kanyang buhay na kung saan walang po sa kanilang puso ang pangalit sa Panginoon Kristo. Kaya po nakakalunod doon, ano po? Kaya nga po, ito yung pang-apat na bagay na kung saan nga po ay makita natin yung sa Kristo natin kung pinakita sa pinakakalan. And then last, and final destination, mga taong wala sa aking buhay ang kanilang Panginoon. At dito sa verse 15 ay sinasabi ko doon ang ating kapatid na si John Bilabid na ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay sinapong dalawa na natin. Kung mga kapatid sa Panginoon, kaya ito po ay pinakaalala sa atin ng ating Panginoon. Amen. Na kung saan tayo bilang pinuwalaan natin sa sarili natin, tayo ay Christian, tayo ay Catholic, tayo ay Catholic, dapat po talaga ipupunsit natin itong mga katotohanan na ito kung mayroon tayo dito. Ano ho? Kaya ito yung pag-aalala sa atin ng ating Panginoon. Ayaw ng Lord na tayo ay nakakama. Ayaw ng Lord, dumating tayo sa tuntunan kung saan ay mapapano din sa magpapakul. Kasi yung pangalan mo pala ay hindi nakita sa aklat ng Lord. Hallelujah. Kaya nga po mga kapatipusan ko. Bilit-bilit nagpapalala sa lugar ng Panginoon natin. Kung saan, mas lalo tayo sa lugar ng ating Panginoon. Amen. Ano mo? Pinakamalina, kilala kayo sa Lord. Ano, pandaan natin, hindi mong bagay, sa ating ito, yung paglipas ng lahat ng mga bagay, ay sinabi na ng Panginoon yan sa atin. At ang kasunod nito ay lagi natin magdaan, walang araw, isang araw, ang lahat ng araw na harap ng Diyos. Inilagpasan tayo, ano ho, na mapasama tayo, ano ho, usitong tayo sa hukuman ng mga binigay. Amen. Ano po, kasi nyo may tinatawag na the judgment position. At kung po alam po ninyo ay haharap doon sa trono ng Diyos, mga kapanamantalataya, hindi para hapunan, hindi para sila hukuman, kundi para tumanggap ng kakulangan at kasalanan.
Ito po yung napakaganda. Tayo hindi makatama. Pangatlo, ang dalawang aklat nito ay napakahalaga na upang aklat ng buhay na ito ay ang pangalan mo ay nakakala. At pangalawa, mga kapatid, yung ating mga ginagawa ay nakakala. Ito po, kaya sabi natin, siguraduhin, tiyakin natin na aking ginagawa sa araw-araw ay para sa kayo na tiyakin natin ang Panginoon. Amen. Sa kapunan tayo ng Panginoon. Pangapat ay yung pagtapon sa lamang kapunin ng natin. Ano po, kapunin ay hindi lamang kalit kaya. Kasi yung kamatayan ko, yung kamatayan ay aalisin ng ito. Kaya ang dahilan ko yung mga tao ay mamatay dahil sa spirit of death ng hari. Ano ay aalisin ng mga ito. Sabi ng pagkakilata ng lahat ay nakakaroon na. Ang lahat ay lumipas na. At kahit kailan, hindi na natin nakamuli yung nakikita natin ngayon. At iba na ang nakikita natin. Ngayon, sinatawag na ng heaven, in heaven, na nakapiling ng Diyos na pagkakalit natin ang mga pinagdala niya. Praise God. Hallelujah. And the last, the final decision ng mga tao nila sa ating yan ang Diyos. Nakita lang natin ang Panginoon. Ito yung nangyayari. Hindi naman ang Diyos. Kasi natin yung sigurado sa iglesia nito, sa ating mga kapatid, na wala natin present tayo. Lahat tayo magkamit ko yung sa ating Diyos. Nakuha ka lang natin. Amen. Ang sarap ng parents natin, sa loob nito, sa iglesia nito, ay lalo na kung dumating tayo sa piling ng Diyos. Kasama yung pagpipili natin, kapag-masama natin ito. Ba't ka na sa langit? Makakasama-sama sa ito. Kaya, pagparahin tayo ng salita ng Diyos, at mga salita ng ating ay maraming ito ay naging ating panalang. Amen. Pagparahin tayo ng ating Panginoon, ay tinilaan tayo. Ginako at alam natin na maraming sa ating Panginoon. Salamat po natin sa Diyos. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. O Panginoon, sa iyo ang aming patuloy. Sa iyo ang aming pasasalamat, Panginoon, tuloy na sa aming patuloy at napakarating. Lord, kahit buhay ko namin mga hindi tutuloy ba, bilang kabayaran, ay inyong aking pangmamahal sa ibig sa amin. Ay inyong maramdahan niyo. Salamat po, Lord, sa inyong mga pangako at inyong mga salita. Salamat po sapagkat sa pamamagitan po ni Jan Clarid na aming kapatid ay kung saan naman ay pinakita ko ninyo doon ko ng nangyayari. Upang kami ay mababalaan, upang masalamahanan, upang kami ay maging handa ang mga. Kaya wala namin, Lord, mga bawat sa paanan na nakalilig namin sa tanghali ito. Ay huwag mo bilang bahala. Kundi nawa, mas bilhin ito at aralan kahit sikin, alamin kung paano ang duwagan ito ang makakalit sa aming tingin. Salamat po, Panginoon. Pinagpalang ko ako sa amin. Kayo po ang aming patuloy sa salamat ng lalaki. Aming pangalan ng aming pagkakas. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ay, sumunod po tayo at tayo po tayo.